Papakita ko sa inyo sa video dito kung paano ko pinapalitan tong zipper ng mga bag. Ayan, kung nakikita nyo, ito yung may damage sa main. Usually kasi sa bag, ang unang nasisira, itong zipper niya sa main. Ayan, dalawa to. Bali kay ma'am na nagtiwala sa atin na pinagawa tong bag niya. Ayan, zipper to sa main, pinapalitan kasi daw gagamitin daw sa school. Okay, papakita ko sa inyo sa video kung paano ko step by step na proseso kung paano ko ginagawa ito. Ito ngayon, tinatanggal ko na yung zipper. Unang ginagawa ko, tinatanggal yung zipper. Ito pala yung ginagamit ko pantanggal. Betang tawag namin dito. Matalas ito. Hindi pa nahasa pero matalas pa. Ang ganito pala yung ginagawa ko, tinatanggal muna natin yung zipper bago lagyan ng panibago. Yung ibang mananahi ng bag yung nagre-repair, hindi na nila tinatanggal. Pero ako, tinatanggal ko. Ayan. Para mas malinis din. Okay naman yung hindi natatanggalin yung zipper kasi mas mabilis, saka salpak na lang. Ako kasi ang ginagawa, mas nasanay ako sa ganitong gawin na tinatanggal mo na yung zipper bago nilalagyan ng zipper. Ayan, tapos ito binabaliktad. Ito tinatanggal ko rin yung thread nya, yung mga thread na napaglagyan. Ayan. Ito kasi pagka nasira, pagka natanggal ulit, nasira ulit yung zipper sakali lang, malinis pa ulit yung ginawa natin. Backpack palitan ng zipper ang Japon. Size 5 yung zipper nito, ang ipapalit na natin size 8. Ipapalit natin na zipper para mas matibay, saka magamit ng mas matagal, para kahit lagyan ng mabibigat hindi agad bumibigay. Kadalasan kasi sa bag, kung hindi zipper yung nasisira, yung handle. Yung handle kasi siyang bubuhat ng bigat. Kaya nangyayari pag yung mahina yung dun sa tahi, o kaya mahina yung tela, ang nangyayari, bumibigay. Lalo na pag nalalagyan ng mga libro, tapos yung bata umuwi galing school, tumatakbo yan, hindi maiwasan. Kaya yung handle nasisira. Doon nagsisimula yung unang sira. Kung hindi man handle lang nasisira, yung zipper. Kasi yung zipper din, lalong-lalo na sa amin, yan din yung kadalasan din na nasisira pag sa yung mga heavy load or full load na full load na lagayan dito sa loob, yun din maiwasan. Yung tapos sinisiksik pa, sisira na yung zipper, nawawala na yung timing, minsan nababasag yung slider. Kadalasan sa mga napapansin ko sa online, mga Shopee o sa mga nabibili dyan sa labas, mga mumurahing bag, hindi pa nila nagagamit, nasisira na. Kaya ang nangyayari, pinapa-repair, di pa halos gamit, pinapa-repair na. Kung di naman yung slider expire yung slider niya, yung basag na kahit di pa nagagamit, pinisil mo lang siya ng konti, basag na. Pagka ganun,
Ang ibig sabihin nun, pagka ganun nangyari sa bag, lalo na sa mga mumurahin, yung mga nabili nyo sa Shopee, ingat po kayo sa online. Kasi may maraming fake na item dyan na binibenta online na mura o mahal. Baka makabili kayo ng mahal pero fake pala, ang bilis masira. Ay ingat po kayo. Pero kung magkaganon pa man, kung may mangyari sa inyo yun, nasira, huwag nyo itapon, pa-repair nyo na lang kasi sayang din naman. Para magamit pa natin at mapakinabangan. Okay. Karamihan pa naman ngayon, maraming hindi nakakaalam na may nagre-repair ng bag. Lalong-lalo na dito sa Tugigaraw. Dito kasi maraming customer na nagsasabi, hindi nila alam na may nag-aayos pala ng bag. Kaya ang ginagawa nila, tinatapon. Ang di nila alam, may nag-aayos pala. Ayun, okay na. Tapos ko na itong natanggal tong zipper. Ngayon, unahin natin muna yung maliit. Itong belt bag ni ma'am. Ayan, dito ko ipapakita sa inyo kung paano ginagawa, nire-repair tong bag. Para nakita nyo kung paano ko ginagawa. Ito pa lang nilalagay ko size 8 to, no? Size 8 zipper sa pang-bag. Pwede rin itong gamitin sa maong, sa jacket, pero hindi ko nire-recommend. Saka hindi ko ito yung nilalagay sa jacket. Sa mga customer ko sa pantalon pwede. Pero pwede sa jacket kung gugustuhin ng customer. Pwede naman. Hindi naman tatanggi yung zipper pagka ito nilagay natin. Ito sasalpak ko na. I-coveran na natin itong zipper. Ang tawag pala dito sa makinang ginagamit ko, post type. Ito naman, tambalete yan. Tambalete. Ay. Nag-ayos kayo ng payong, ganda yung gulong. Oo ma'am, bali. Zipper, ganyan. Pati zipper ma'am, ang inayos ko ma'am, maleta, luggage, so, maleta. handle, mga gulong, Dalhin ko na lang. dalhin mo na lang. Tapos yung mga number niya, yung ano, pwede ba yun? Ginagamit niya, inaayos mo yun? Ay, yung number ma'am, hindi ma'am. Pero may kakilala akong pwede ko kayong i-recommend sa mga kakilala ko na. Dalhin ko na lang, sir, para... Oo, sige ma'am. May cellphone kayo ma'am, picturean nyo yung number ko ma'am. Sige, sir. Para kasi late ako pumapasok minsan ma'am eh. O, para makita nyo yung ano ma'am, tawagan nyo ako muna pagpunta nyo rin. Ito ay... Ayan, ito na, ginagawa na natin tong zipper. Ito, natapos ko na pala tong isa. Ayan, ganito siya. Tapos, ulit tinatahi ko yan ng ganito. Dinodoble ko ng tahi. Dito kasi sa zipper na ito, kailangan pag tinanggal mo yung zipper, lapat yung pagkalagay natin para hindi siya crumple. Hilahin para hindi siya pangit tingnan. Ayan. Ito yung buong proseso kung paano ko ginagawa yung pag-zipper. Ang black pala na kulay, universal yan. Kahit anong kulay ang nilalagay natin dito, mapa white o green, kahit anong kulay, pwede nating ilagay ang black. Kasi combination ng kulay dito sa kahit anong i-match natin kulay. Universal color kasi yung pwede natin i-match dito. Bagay din na kahit ibang kulay.
Ayun, may iba rin kasi na kung anong kulay yung bag nila, ganun din zipper ang kulay yung nilalagay. Yung available color pa lang kasi dito, red, brown, fatigue, saka violet, saka black. Yan lang ang available color ko dito. Sir, thank you. Po, salamat din ma'am. Ingat po. Ayun, maalam na si ma'am. Nagtanong kasi siya. Bali, dati pala natin siyang suki. Nagpapagawa na sa atin dati. Ang ano daw sira ng ano niya, ng papayos niya. Luggage daw. Gulong yata yung sira ng ano niya, yung maleta niya. Ayan. Tapos nagpapaayos daw siya ng payong. Patay na kasi yung kasamahan namin na pinagpapagawaan niya. Ayun, sinubukan niyang pumunta rito. May nagsabi daw sa kanya na dito daw nag-ayos ng payong, pero hindi po kasi tayo nag-ayos eh. Hindi kasi ako marunong mag-ayos ng payong, kaya hindi ko tinanggap. Pero kung alam ko lang sana ang ayusin yun, eh tinanggap ko, kaso hindi natin alam. Hindi kasi natin linyahan. Hindi ko na maasikaso. Focus na lang muna ako dito sa mga bag, sapatos, kasi nag-iisa pa kasi ako. Ayan, ganito pala yung kita ko ba? Ayan. Ganito pala ilalapat yung zipper. Okay. Para maayos tingnan. Yun. Nung may kwento lang ako sa inyo, dati kasi nung nagsisipper ako, ang ginagawa ko nung di pa ako sanay, nung nasa kumpanya pa ako nung nagtatrabaho sa, banggitin ko na yung pangalan ng shop, sa Mr. Quickie. Dati kasi ako sa Mr. Quickie. Noon, hindi ako sanay magtahi ng bag. Kasi baguhan pa lang ako noon. Ang ginagawa ko pag nagsisipper ako, niraragbihan ko muna, naalala ko pa, niraragbihan ko pa yan. Tapos pero okay naman tignan. Ang purpose ng paglagay ko ng rugby para hindi siya gumalaw para lumapat yung zipper na nilalagay ko. Ayun, nung nasanay ako, hindi ko na niraragbihan, nirerekta ko na lang. Tapos na natin itong isa, lalagyan na lang natin ng slider. Dalawa pala yung ano nito, yung papalitan natin, hindi natin na kita. Buti na lang nakita ko na palagay sa label niya na palit zipper din sa isang compartment niya. Kailangan talaga maingat tayo dito sa pagtatahi ng ganito. May customer na naman yata. Ano yun, sir? May customer tayo kanina nagpagawa. Bali ito yung tanggap natin, kukunin niya daw mamaya. Ayan, balik tayo sa trabaho, sa ginagawa ko. Ayan, patapos na rin pala itong ginagawa ko. Sa ganitong trabaho, kailangan mahaba ang pasyensya mo kasi hindi lahat ng customer ay maganda kausap.
kailangan talaga handa yung loob mo, prepare ka sa mga pwedeng ano sa inyo ng customer. Pero mabait naman sila kung pakisamahan mo ng maayos. Di lang talaga maiwasan yung mga pangyayari na may masungit, may mabait. Blessing na lang kung may mabait tayong customer na nagpapagawa. Ayun. Kailangan kahit mabait man o iba yung ugali, kailangan entertainin natin ng maayos yan. Kasi sabi nga nila, ika nga nila, all customers is always right. Kaya kailangan pa rin natin pangalagaan, entertaining, at intindihin. Minsan sa mga katulad ko rin, may mga iba rin na hindi nakokontrol yung emosyon, lalo na sa mga bagay-bagay na lalo na mga customer na hindi maiwasan na maka-encounter tayo ng hindi maayos yung pakikipag-usap. Kaya ano lang, habaan natin ang ating pasensya. Yung kinakailangan, entertaining pa rin natin, smile pa rin tayo eh kung iba na yung ano niya, nasa sa customer na, pagdasal na lang natin. Okay? Dito na tayo, balik na tayo. Ay, ginagawa ko na pala ngayon kung ano yung belt bag ni mama. Si mama, napunin din daw ito. Iuwi daw nila ito sa Ballesteros. Kaya first hour ko na lang ginawa natin para pumunta na yung may-ari, tapos na. Okay na. Sa pag-zipper pa lang, pinakamahirap lagyan ng zipper yung luggage. Kasi kailangan mo muna talagang idikit yan bago itahi. Tapos dapat pantay yung paglapat. Pag hindi nagpantay yung paglapat mo dyan, ang mangyayari, hindi rin pantay yung balanse ng zipper. Tapos ang kinalalabasan, banking, hindi siya balanse. Kapangit tingnan pagka ganun ng paglapat sa zipper ng luggage. Ito pala, tinatanggal ko na yung zipper dito. Ayan. Sa ganito kasi kailangan manon tayo sa maingat tayo. Tapos na to isa. Hindi ko kasi nakita kanina to kaya tinanggal ko na. Ngayon ko palang tatanggalin. Buti na lang nakita ko. Minsan nakaka-ano rin ako dito sa bag, yung nagayos ako ng bag, may perang naiiwan pero binabalik ko, mga coins mga ganyan, binabalik ko lang. Kung magkataon man na may customer na kapag iwan ng libo, babalik naman natin kasi nakakahiya naman kung hindi natin ibabalik. Baka alam niya pa na, baka ang worst case scenario ko dyan, baka sinusubukan lang nila tayo yung ano natin, yung katapatan natin, yung ginagawa, sinasadya nilang ilalagyan ng pera. Mahirap naman yung ganun na ang pera nilagay tapos ikaw naman na gumagawa,
alam mong hindi sa'yo, kinuha mo at hindi mo binalik ka. Nakakahiya pagka yun ang mangyayari. Sana wag na. Pero hindi ko naman ugali na ganun ang ginagawa. Mas gusto kong paghirapan yung perang nakuha ko kaysa sa ganun ang ginagawa ko. Pasipag naman tayo sa katapat. Yun lang ang may pagmamalaki ko. Sa mga ewan ko lang kung may makapanood nito, nagkukwento ako. Ito kasi parang paraan ko na rin para mas malibang ako sa pagbibideo. Para maribang din yung manonood. Kung meron man na manood na saka makinig na rin sa aking kwento. Ewan ko na lang kung may, kasi minsan mahaba yung video na ginagawa natin. Hindi kasi pwedeng i-post sa Facebook yung sobrang habang video. Kaya try ko ulit kung kayang i-post ito sa Facebook. Pero kung di naman sa YouTube. Sa YouTube, dalawa kasing ano ko yung social media ko. YouTube saka Facebook. Yung YouTube ko, isa lang yung subscribers ko yung asawa ko lang yata subscribers ko. Sana madagdagan pa ng araw. Nagpo-post pa rin ako kahit walang ganun. May nanonood naman sa short videos ko. Pero sa mga long videos halos wala Meron naman pero mga pa isa-isa, 10, mga ganyan siguro. Yung karamihan na halos wala naman. Yung ibang video ko pa naka-private, hindi ko alam na malaya na naka-private pala. Ay, ilalagay ko na itong laptop na maganda natin. Ang kagandahan kasi sa ganitong makina, ito niya roller, yan umiikot. Saka post type siya nasa kanan kumpara dun sa saliwa. Ang karamihan na dun ako nabibilib sa mga sanay na gumamit sa saliwa. Ang gagaling nila. Kapag ako naninibago ako, siguro kung ipapractice ko yung saliwa kasi yung paliwanag ko lang. Ito imbes na nasa kanan, ito nasa kaliwa. Ito. Ayan. Parang nung bumili ako ng saliwa noon, pinapalitan ito yung pinalit ko kasi hindi ako sanay gumamit. Nahihirapan ako. Hindi ako sanay. Mas sanay ako sa kanan. Kaya tinawag na saliwa kasi kaliwa. Ang tinawag na saliwa. Yun yung mga kadaanan makina na ginagamit ng sapatero nung araw sa Marikina. Ayun, marami nang nagsulputan na bagong makina. Kaya ayun halos. Pero may mga gumagamit pa rin, nagbebenta pa rin ng ganun. Pero yung mga yun na yung mga old model, hindi na siya brand new. Pero napakatibay. Ang nakakabilib dun. Ilang dekada na yung makina, gumagana pa yung iba. Kumbaga vintage na yung mga makinang gamit nila. Tapos na tayo dito sa isa. Tapos pagkatapos naman dito, sa backpack naman tayo. Check natin kung paano nilakad. Ang size pala ng zipper niya dati to, size
5. Tapos baliktad pa yung ano niya, yung zipper na nilagay. Yung baliktad, ibig sabihin yung ganito. Imbes na ito sana lalabas, ito yung nakalabas. Tapos na tayo dito sa isa. Mabilis lang lagyan ng zipper to, pero mas mabilis yung isusunod natin kasi ano sa main salpak ko na lang yung, tapos dire-diretso na yan. Tapos na tayo dito sa isa. Kung tutusin, mas gusto kong magpalit ng zipper ng backpack kaysa sa maliliit na ganito eh. Kasi backpack na sa main zipper ang lalagyan. Lalo na yung mga katulad nito, yung susunod natin ngayon. Mabilis lagyan kasi salpak mo na lang. Dire-diretso na. Eh dito, marami pang pasikot-sikot. Minsan, nagtatastas ka pa sa loob. May lining ka pang iniiwasan. Eh yun, wala, diretso na. Kaya mas mabilis. Kaya natin ang isang zipper. Mabilis na lang. Dito nyo makikita yung ano, yung paggawa ko dito sa main zipper. Ayan. Ay, sinubukan kong mag-video ng mas matagal para makita yung may customer. Ayan, simulan na natin. May customer kasi kanina kaya pinost ko muna yung video. Nag-claim. Magla-live din sana ako sa YouTube kaso hindi kasi pwede kasi kailangan ng 50 subscribers bago makapag-live. Kaya require ko yun. Kaya ngayon susubukan natin na pinakamahabang video sa YouTube. Basta bilis lang kumpara sa belt bag kanina ni ma'am na medyo komplikado lagyan, maliit tignan pero matagal gawin. Samantalang dito sa main kasi walang liko-liko eh, na kailangan i-stop muna kasi may lining. Dito wala, may lining man pero mabilis lagyan, hindi komplikado lagyan ng zipper yung ganito. So, kailangan mo munang markahan yung senyales niya para dun ilalapat yung sukat ng zipper.
sa patero kasi sa mga katulad ko na nagtatrabaho rin ng ganito, iba-ibang style pero parehas ang kinalalabasan. Technique, lalagay na natin itong salpak natin sa isa para magpatapos na mamaya. Bakit mahigit 30 minutes na rin pala tayo nag-video dito. Oras. Alas 12 na, hindi pa tayo unahin muna natin kay ma'am para mamaya pagkuha niya na. Dito na lang. Tapos dalawang slider lalagay natin. Ganito. Lock din. Lalagay natin. Tapos na. Ang zipper na size 8 kasi matibay siya kumpara sa size 5. Saka premium quality rin to. Ito yung alternative na pangalawang pinakamatibay sa pagkaalam ko sa YKK. Ang YKK talaga mahal yan pero matibay. Subok na matibay ang YKK na zipper. Yun nga lang, may kamahalan yung presyo. Pero yun talagang nagtatagal. Ito nga, okay din naman tong quality. Goods na. Hindi naman siya yung ginamit mo agad, kinabukasan, masisira. Ito, pag nawala pa sa timing, pwede pang i-timing. Okay, tapos na. Ganun kabilis ang paglagay ng zipper sa main ng backpack. Ito pala kay ma'am ito. Ayun, susunod na natin yung tanggap natin kanina. Nakatulong din sa 100. Okay. Ito na siya. Ito na natapos na natin. Ito natapos na natin itong dalawang bag. Sa mga gustong magpagawa, ako po ay nag-ayos ng bag, sapatos. Pwede nyo rin po kayo mag-request na full video sa inyong papaayos para makita nyo yung proseso kung paano ko ginawa. Kung gusto nyo lang naman na may video rin ako na ginawa step by step. Ayun, ito yung pinakamahabang video na i-upload ko sa YouTube.
Kasi panigurado hindi na kaya sa Facebook ito kasi 35 minute yung kabuuang oras na nagugol ko dito. Okay, salamat at sana may makapanood. God bless sa inyo. At salamat.